Ako po si Julia Santo Domingo. Welcome back sa Don Sinisuri. May mga horror film na tinatakot ka. May mga horror film na ginugulo ang isip mo. At may mga pelikula tulad ng Near Death na tahimik lang, pero pagkatapos mong panoorin, parang may naiwan sa'yo. Experience ko yung malapit na mamatay. Isang pakiramdam na hindi mo agad may paliwanag, pero ayaw mawala. Ito ang klase ng pelikulang hindi sumisigaw. Ito ang klase ng pelikulang bumubulong. Sa Near Death, ang takot ay hindi nagsisimula sa dilim. Nagsisimula ito sa isip. Ang mga karakter ni na Charlie Dixon at R.K. Bagatsing ay dumaan sa isang traumatikong pangyayari. Isang karanasang naglalagay sa kanila sa hangganan ng buhay at kamatayan. Pero habang umuusad ang pelikula, malinaw na ang near death ay hindi lang pisikal. Ito ay estado ng isip. Isang lugar kung saan naghalo ang alaala, takot, guilt at mga tanong na matagal nang iniiwasan. Na gustong makabalik sa lupa. Lesson numero 1, ang takot ay mas malakas kapag hindi malinaw. Living body to resume their diabolical existence. Hindi agad binibigyan ng pelikula ng sagot ang manonood. At iyon mismo ang nakakatakot. Kapag hindi mo alam kung totoo ba ang nakikita mo, kung alaala ba ito o guni-guni, kung panganib ba o trauma, ang isip mo ang gumagawa ng sarili nitong multo. Naisip ng tatay mo, bakit na ginawa yan? As in, kung ano-ano nakikita ko, kung ano-ano naririnig ko, di mo ba naririnig lahat yun? Ini-imagine mo lang yun. Kontrolin mo naman yung iniisip mo. Sa buhay, mas matagal tayong nasisira ng takot na hindi natin may pangalan kaysa sa takot na malinaw at direkta. Lesson number 2, ang trauma ay hindi alaala. Isa itong presensya. Komplikasyon ang pananampalataya. Sa near death, ang trauma ay hindi lang flashback. Hindi ito bumabalik sa tamang oras. Nariyan ito sa maling sandali, sa katahimikan, sa mga pagitan ng salita. Hindi kayo taga dito! Hindi kayo totoo! Umalis kayo dito! Ganito rin sa totoong buhay. May mga karanasang tapos na sa oras, pero patuloy pa rin ang epekto sa katawan at isip. Aral, hindi ka nag-o-overreact. May mga sugat na hindi naghihilom dahil hindi sila nakikita. Lesson number 3, kapag hinarap mo ang posibilidad ng pagkawala, doon ka nagigising. Ang pelikula ay paulit-ulit bumabalik sa ideya ng malapit ng mawala. At sa bawat pagbabalik, mas nagiging malinaw ang tanong. Ano ang mahalaga kapag alam mong pwede kang mawala? Sa estado ng near death, nawawala ang mga distraction. Naiiwan lang ang totoo, ang mga pagsisisi, ang mga hindi nasabi, ang mga buhay na hindi nabuhay ng buo. Sa buhay, hindi lahat nagkakaroon ng ganitong wake-up call. Pero kung dumating ito, hindi ka babalik na pareho. All I can tell you now is... Lesson number 4. Ang pag-survive ay hindi palaging paggaling. Isa sa pinakamabigat na ideya ng pelikula, pwede kang mabuhay, pero hindi buo. Hindi lahat ng nakaligtas ay nakamove on. Hindi lahat ng tumayo ulit ay gumaling. Minsan, ang survival ay tahimik lang. Ito ang araw-araw na pagpili na huminga kahit mabigat. Aral, ang tunay na lakas ay hindi yung paglimot, kundi ang patuloy na pagharap kahit hindi patapos ang sugat. Ang near-death ay horror na hindi nagmamadali. Hindi ka nito tinatakot para lang mapasigaw. Gusto ka nitong paupuin sa katahimikan at doon ka tanungin, ano ang kinakatakutan mo kapag mag-isa ka na lang? Kung napanood mo na ang pelikula at may eksenang ayaw mawala sa isip mo, normal lang yon. Dito sa Don Sinisuri, hindi natin tinatakasan ang pelikula. Hinahayaan natin itong kausapin tayo hanggang sa susunod. At tandaan, minsan, ang pinakamalapit sa kamatayan, doon natin unang naririnig ang sarili natin. Take care.